Okay, go ahead, Bea. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin at patuloy na pagkakaloob. Maraming salamat po sa opportunity na ito na kami po ay magkakasama at may matututunan naman pong bago ukol sa inyo. At patawarin niyo po sana kami sa aming mga pagkakasala. Minsan po kami nagkukulang, hindi po namin masyadong nabibigyan ng panahon at ng oras. Sana po ay gabayan niyo po kami ngayon sa aming bagong matututunan. Sana po ay maisabuhay po namin ang mga aral na ito. At maraming salamat po muli sa bawat araw sa maghapong ito. Thank you po. Amen. Amen po. See, Ju. Thank you so much, Bea, for your prayer. And magandang gabi sa inyo lahat and welcome to our Saturday evening service. Today is August 10, 2024, 8 p.m. Manila time and 9 p.m. Tokyo time. So, and welcome again. And our topic for tonight is actually entitled Christology. This is the chapter 8 in the Divine Principle. Kaya maganda yung topic natin ngayon. Ang tatalakayin natin regarding the identity of Christ. Si Kristo ba ay tao o siya ba ay Diyos? No? So ito yung ating pag-uusapan ngayong gabing ito. But before that, bago tayo pumunta dyan sa topic na yan, sa pag-uusapan na yan, I just want to give somewhat a reminder, or an application, guidance, application sa ating buhay, with regards to, actually, hindi ba ang tao ay palagi tayong concerned or palagi tayong busy sa mga bagay na pang lupa, pang sa ating katawan. And then kaya nga nagkaroon ng katanungan na sabi this is according to our elders na actually in this world, sa buhay natin after the fall of man, Satan actually had more power in the lives of men, more than God. Mas makapangyarihan si Satanas kaysa sa Diyos sa buhay ng tao. So bakit nasabi yun? Bakit nasabi yun na mas makapangyarihan si Satanas? Sapagkat even sa mula ng ating pagsilang hanggang sa ating paglaki, di ba? Without knowing, unknowingly, na marami tayong nagagawa sa isang araw ng ating buhay na mga kasalanan. At itong kasalanan na to ang nakapaghihikayat o nakakapag-invite. It's either kay Satan, Kasi ang 'di ba, according sa pag-aaral natin before, for God and Satan na magkaroon ng connection sa ating buhay, we need to invite them, We need to lay foundation, So dapat may mga maililay tayo na foundation to invite them. So without that foundation, hindi sila makakapag-work sa tao. Unfortunately, and Satan, we lay more foundation for Satan. Sa araw-araw nating buhay, sa mga ginagawa natin, mas maraming mga pundasyon ang ating tinatayo para pag-invite kay Satan more than God. Sabi nga ng iba, in a day, mapalad na yung may isang oras ka na inilaan para sa Diyos, di ba? Naglalagay tayo ng schedule para kay God. Pero para kay Satan, very normal, Hindi mo na kailangan magbigay ng schedule kasi sa halos araw-araw nating buhay, marami tayong nagagawang mga kasalanan na nagiging daan para si Satan ay manahan sa atin. Para si Satan ay magkaroon ng work sa ating buhay. Kaya nakakalungkot, makikita natin na dahil sa pagkakasala ng tao, Satan becomes more powerful than God in the lives of men, sa buhay ng tao. Kaya, mga ine, please be careful about your life. And be mindful naman on how you will give time to God, kung paano ka magbibigay ng oras sa Diyos. Sapagkat itong oras na ibibigay natin sa Diyos ang makapagpapalago at makapagpapatibay ng ating espiritu.
at makapagpapahanda sa atin bago tayo pumunta sa kabilang buhay. Yung atong o ine ng mga karangyaan sa buhay, kalayawan sa buhay, yung comfort in life, ito'y nakapagpapatamad sa ating katawan. Dahil sa, nakita mo ngayon, mainit, salit na may mag-witness ka or may tutulungan kang tao, dahil mainit, ayaw mo lumabas ng bahay. Sa loob lang ako ng bahay kasi aircon. So this comfort sa ating physical body somehow nagiging nakakapagpadal sa ating espiritu, nakakapagpatamad, nakakapagpahina sa ating espiritu. Kaya tinuturo sa Biblia na yung paggawa ng sakripisyo, na pag-aralan natin last time to, yung sakripisyo ay mahalaga sa buhay ng tao sapagkat yung sakripisyo na ginagawa natin, ito ang makapaghahalina o makapag-i-invite sa Diyos upang manahan sa atin. So, kaya tinuturo ng Biblia yung kahalagahan ng sakripisyo sa buhay sapagkat ito ang magpapalakas sa ating espiritu at makapaglelay ng foundation para ma-invite natin si God na manahan sa ating buhay. So ito is a practical application sa buhay natin. Sana maunawaan ito. Okay? And now we are going to start sa ating topic for tonight. Christology. Christology. Ito ang topic natin tonight. Okay? Di ba, as a Christian, bilang Kristiyano, siguro karaniwan sa atin, sabihin natin, when we talk about God, about Jesus, Jesus is the Son of God. Dahil sinabi siyang Son of God, ang nasa isip kaagad natin, siya ay Diyos. Isa siya sa lumalang Creator. So ito'y pag-aaralan natin ngayon. Ano ba yung tunay na identity ni Kristo? Okay? I'm encouraging you, every one of you, na kasi very crucial itong pag-aaral natin ngayong gabi, lalo na sa ating Kristiyano. Ito ay maraming nagiging dahilan ng pag-aaway-awayan ng mga Kristiyano, ng mga leader sa Christianity, dahil sa kanilang sariling pananaw kung ano ba si Kristo. Kaya ini-encourage ko sa inyo ngayon na please, tuunan nyo ng pansin, labanan nyo yung antok, labanan nyo, huwag muna kayo, kung may ginagawa kayo, tigilan nyo muna. Kasi crucial ito. Maaring dahil dito ay magkaroon kayo ng agam-agam sa inyong isip, magkaroon kayo ng confusion sa inyong isip. Kaya please bear with me. Intindihin natin yung bawat pahina ng ating pag-aaralan upang makuha natin yung tamang o realidad regarding sa Kristo. Kaya please pray within yourself and listen and carefully analyze yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, let's start. Bago natin makuha, para natin maunawaan lalo ang identity ni Kristo, kung siya ba ay Diyos o tao, pag-aralan muna natin, ano ba yung layunin na binigay ng Diyos sa tao? Di ba? Actually, napag-aralan natin to in the past. Ano ba yung layunin? Di ba? Binigyan ng Diyos ang tao, according sa Genesis 1:28, ng tatlong layunin o tatlong blessing. Ano yon? Sabi dito, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living things that moves upon the earth. So ito yung tatlong binigay sa atin na layunin ng tao, o blessing sa tao. One is be fruitful. Second is multiply. Third is have dominion. So ano yung be fruitful? Ito ay binigyan ng Diyos ang tao ng panahon upang palaguin natin ang ating sarili, upang mag-mature tayo individually. Ito yung binigay na layunin ng Diyos sa tao, na ang tao ay mag-mature sa tamang panahon, sa pamamagitan ng pagkukonek natin kay God. Ito, diba? Ang ating isipan, ang ating katawan, dapat magkaroon ng pagkakaisa na sumisentro sa Diyos, sa salita ng Diyos, upang tayo ay mag-mature o maging individual, ideal individual.
So ito yung unang layunin o blessing na binigay ng Diyos sa tao, na tayo sa tamang panahon ay maging mag-mature, ano, ang ating spiritu at kaisipan, ano, sa paggawa ng responsibilidad. Ito yung una. Pangalawa, multiply. Ito yon. Ano yung multiply? After na ang tao o ang isang lalaki o isang babae ay mag-mature, ano, spiritually and physically, and then they will be married, ano, they will be blessed by God into marriage, and then dyan sa time na yan, bubuo kayo ng isang pamilya ng mga anak na nakasentro sa Diyos. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos. Ito yung pangalawang layunin o blessing ng Diyos sa tao, na bumuo ng isang pamilya na huwaran, na pamilya ng Diyos. No? Kaya una, mag-mature. Pangalawa, after maturity, magbubuo ng pamilya. At ang pangatlo, have dominion. Diba? Na ang tao ay magkakaroon ng tamang pamamahala sa lahat na ginawa ng Diyos na may pag-ibig. At sa pamamagitan nito, palalaguin natin ang mga ginawa ng Diyos, ating lalong iibayuhin ang pangangalaga at pagpapaganda sa mga ginawa ng Diyos na nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan, tayo ay makabubuo ng kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya ito yung tatlong layunin, ano, ng Diyos sa tao. Binigyan tayo ng layunin na maging mature. Sa pagkatapos na maging mature ng tamang panahon, tayo ay bubuo ng isang huwarang pamilya, na pamilya ng Diyos. At ang pangatlo, dahil dito ay magkakaroon tayo ng tamang pamamahala sa lahat ng ginawa ng Diyos na nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. At dito ay mabubuo natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. So ito yung tatlong layunin na binigay ng Diyos sa tao. No? And then, ano ang sabi dito? Adam and Eve, fulfilling the three blessings, yung kanina, fruitful, multiply, and have dominion, they will become the persons who fulfills the purpose of the creation. Ibig sabihin, sila yung tao na ano tawag dito? Sila yung nakatalima, na tumalima, ano, sa layunin ng paglalang ng Diyos. Kung si Adan at si Eva ay nakatupad dun sa tatlong blessing na yon. Kaya, they will become the person who fulfills the purpose of creation. Ano? So, tandaan natin to. Mayroon tong connection, ano, kay Kristo. Now, we are going to know, pag-aaralan natin, ano ba yung kahalagahan o value ng isang tao na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay, ng purpose of the creation. Ano? Kagaya ko si Adan at si Eva ay nakafulfill ng three blessing, ito ang magiging kanilang value, kahalagahan sa Diyos. Una, in 1 Corinthians 3:16, sabi rito, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Ano ibig sabihin nito? According to the divine principle, ang tao ay binigyan ng Diyos ng divine value. Ibig sabihin, meron tayong kahalagahan ng pagiging divine o pagiging holy, ano? Pagiging holy, banal, pure na tao sa Diyos, ano? Ito yung unang binigay na kahalagahan ng tao, ano? After na makapag-fulfill sila ng layunin ng buhay, they will become divine value. Like God. God is divine. Kaya kung ang tao ay makapag-fulfill ng layunin niya sa buhay, di ba, they will become children of God. So if God, who is the parent, is divine, the children also is divine in nature. So kaya divine value. Ito ang kahalagahan ng tao na nakapag-fulfill ng layunin ng paglalang. Pangalawa, sabi dito sa Matthew 5:48, be perfect therefore, because your heavenly Father is perfect. So, hindi ba sabi ni Kristo dito sa Biblia?
dapat maging perfecto daw tayo sapagkat ang ating magulang ay perfecto. So again, inulit niya uli ito, na ang Diyos ay perfecto, so dapat tayong tao ay perfecto. Kaya binigyan tayo ng layunin para ma-achieve natin itong perfection. Kaya again, tinutukoy sa Matthew 5:48 na ang tao, after na makapag-fulfill ng kanyang purpose o layunin ng creation, siya ay mayroong divine value na kagaya ng Diyos na kung saan siya ang ating magulang. No? Okay, divine value. Next is, in Genesis 1:28, sabi rito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living things that moves on the ground, on the earth. No? So ito yung sabi sa Biblia, sa Genesis, according to divine principle, dito sa verse ito ay nagpapatunay na ang tao ay mayroong kahalagahan ng pagiging unique. No? Ibig sabihin, God gave us this kind of value, na binigyan tayo ng value na maging unique sa bawat isa, na meron tayong kakayahan in accordance sa kapasidad mo. No? Na we have the capacity to mature, nakaiba sa capacity ng maturity ng iba. Merong iba na may mga tao na mas madaling mag-mature, di ba? May mga tao na medyo delay, But still, ang purpose ay mag-mature ka. And then ganito rin, sa pagtatayo ng pamilya, we have our own way, Centering on God. And to rule over the creation with love, we have also our own way kung paano natin pangalagaan ang kalikasan, So that's why this verses Genesis 1:28, it talks about yung unique value ng bawat tao. Once na nakapag-fulfill tayo ng layunin sa buhay o yung purpose of the creation, we have this kind of value. Second, unique value. Okay? Next is, in Matthew 16:26, ano sabi rito? What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? No? Ano daw ang mapapala ng isang tao kahit makuha niya ang buong sanlibutan, pero namatay naman ang kanyang spirito? Or ano daw ba yung maipagpapalit mo kasi na mas mahalaga pa sa iyong spirito? So ano ibig sabihin nito? Pinakikita rito, according to divine principle, pinakikita rito na ang tao, upon fulfilling the purpose of the creation, sa layunin ng tao, meron tayong cosmic value. Ibig sabihin, mas mahalaga pa ang buhay ng tao sa rest of the creation. Kaya hindi mo maipagpapalit ang espiritu mo, ang buhay mo. Kahit mag-gain mo ang buong sanlibutan, hindi kasing halaga ng sanlibutan ang ating buhay. Once na na-fulfill natin ang ating layunin sa buhay. Kaya, the value of a true man, yung totoong tao na tupad ng layunin sa buhay, ito, tatlong value: divine value, unique value, and cosmic value. Ganyan tayo pahalagahan ng Diyos once na nakapag-fulfill ka ng layunin sa buhay. Sapagkat we will become God's children. Kung ano ang traits ng parents, iyon ang traits ng kanyang anak. Kaya God has divine value. God has a unique value. God is more than cosmic in value. We have the same. Kung tayo ay naging anak ng Diyos, kung tayo ay nakasunod o nakatupad sa layunin ng paglalang. Okay? So ito yung layunin, tandaan nyo to Ito ang value ng isang tao na naka-fulfill o nakatupad ng layunin ng buhay. Okay? Tandaan nyo to, mahalaga to. Ito, next week, we come to Jesus and the person who fulfills the purpose of the creation. Ngayon, ikukumpara natin. Ano ba ang comparison between dun sa tao na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay at kay Kristo Jesus? Ano ang comparison nito?
Tingnan natin. Si Jesus at ang isang perfectong tao, sinasabi sa Genesis 2:9, anong sabi rito? The Lord God made all kinds of trees to grow, out of the ground. Trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil stand. Anong ibig sabihin nito? It talks about, yung tree of life, it talks about kung na-fulfill ni Adan at ni Eva o ni Adan yung layunin niya sa buhay na to be fruitful, multiply, and have dominion, Adam will become perfect. So itong Genesis 2:9, it talks about ideal man, or ideal Adam. How about dito sa Revelation 22:14? Ang sabi rito, blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Ano ang ibig sabihin nito? It talks about Jesus as an ideal man. Na siya ay sumisimbolo sa tree of life. At the time of Jesus, Jesus stand as the tree of life. So please, listen, in Revelation 3:1, ang sabi dito, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirit of God and seven stars. So ibig sabihin, Jesus stand as the tree of life. He has the seven seal and the seven spirit. So, kanina napag-aralan natin yung value ng isang ordinaryong tao na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay. Di ba? Pinakita natin doon yung kanyang kahalagahan o yung value in the eyes of God. Ngayon naman, ang titingnan natin, what is the value of Jesus? Ano yung kahalagahan ni Jesus in the eyes of God? Tingnan uli natin. Ang sabi sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and God's Spirit dwells in you? Sinabi ng Diyos na si Kristo at ang Diyos ay isa. Di ba? Sabi niya, I, my Father is one. Sa another verse, di ba? If you see me, you see the Father. Na ibig sabihin na si Jesus fulfilling the three blessing, fulfilling the blessing of maturity. First, fruitful, Kasi hindi pa naman siya nag-start ng family. First, fulfilling the fruitfulness within himself, naging matured siya, naging ideal siya, o perfect man, he becomes what? He becomes God's child, son of God. So that's why he has a divine value. Kagaya ng value ng isang tao na nakapag-fulfill ng three blessing of God. Next, in Matthew 5:48, ganun din. You must be perfect because your heavenly Father is perfect. Jesus is a perfect man, as God is perfect. So meaning, Jesus has divine value by attaining the first blessing, and that is maturity. Divine value. Next, Jesus Christ, by fulfilling the second blessing, multiply, he will attain also unique value. And the third one, in Matthew 16:26, Jesus' life, Jesus' spirit is more than, mas mahalaga pa kaysa sa sanlibutan. Mas mahalaga pa kaysa sa mga nilalang ng Diyos. Sapagkat ang tao na nakapag-fulfill ng layunin ng Diyos ay anak ng Diyos. Kaya, according to Matthew 16:16, Jesus is a true man that fulfills the purpose of creation. So, ito ang value ni Jesus Christ. Kasing halaga ng value. Ito, makita niyo to. Kasing halaga ng value ng isang tao na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay. Kaya kung si Adan ay naging tree of life, nakapag-fulfill ng three blessing, hindi na naman kailangan si Kristo. Hindi na ipapadala ang Mesaya. Kaya lang pinadala ang Mesaya dahilan sapagkat nagkasala ang supposed to be na siya ang magiging tree of life. Kaya yung tree of life hindi nakamit. Kaya pinadala ang Mesaya to fulfill the tree of life. Kaya hindi ba anong sabi sa Biblia? Jesus is the second Adam.
Hindi niyo ba naitanong sa inyong sarili, kaya maraming nagkakaroon ng agam-agam na mga Kristiyano, dun sa sinabi ni Kristo na you must be perfect because your heavenly Father is perfect. Maraming agam-agam sa Kristiyano. Na meron ba tayong kakayahan na maging perfecto na kagaya ng perfection ng Diyos? Sasabihin nila, tao lang tayo eh. Hindi natin magagawa yung ginawa ni Kristo. Di ba? Ang sabi rin ni Kristo, sabi niya, ah, ang sabi niya sa Biblia is, take up your cross and follow me. Di ba? So, ibig sabihin, with the same responsibility na kagaya ni Kristo, meron tayong kakayahan. Same ang ating responsibility. So, ang ibig sabihin dito, na si Kristo, dahil sa ating pananaw na hindi natin kaya maging perfecto, dahil ang tingin natin kay Kristo ay isang Diyos. Kaya ganun ang ating pananaw. As si Kristo, Diyos yan kaya perfect siya. Pero ano ba ang sabi ni Kristo? Be perfect, maging perfecto kayo, sapagkat ang Ama niyong nasa langit ay perfecto. So, ibig sabihin, may kakayahan tayo. Sapagkat si Kristo na isang ordinaryong tao na sinabi ng Diyos, na sinabi ng divine principle, na naka-reach o naka-attain ng layunin ng buhay. Kaya, ito yung logic doon. Tingin nyo ba, ang Diyos ay magpapadala ng isang modelo na kailanman ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao? Diba? Heretic. Parang, ay nasisiraan yata ng bait si God. Binigyan kami ng modelo na kailanman ay hindi namin kayang gawin. No. Jesus is the model. Actually, na kaya pinabubuhat niya sa atin ang ating cross sapagkat tatakhakin natin ang kanyang tinahak. May kakayanan tayo. Why? Because Jesus is a human being na ang kaibahan lang ay nakapag-fulfill ng 3 blessing. That's why ang nakuha niya is divine value, unique value, and cosmic value, and become Son of God. Kaya nga hindi ba niyo naitanong sa inyong sarili, hindi ba ang tao supposed to be anak ng Diyos? Bakit sinasabi sa Biblia na si Kristo ay bugtong na anak? When you say bugtong na anak, the only begotten Son. Aba, paano na kami? Hindi pala kami anak. Diba? Di ba niyo naitanong to sa sarili niyo? Alam niyo ba na kaya naging bugtong na anak si Kristo sapagkat siya ang kauna-unahan na nakapag-fulfill ng layunin ng buhay. Lahat ng tao ay makasalanan. Hindi tayo naging anak ng Diyos. Tayo ay naging anak ni Satanas. Kaya si Kristo ay bugtong na anak sapagkat He is the first one, ang kauna-unahan na nakapag-fulfill ng layunin ng paglalang at naging tunay na anak ng Diyos who possesses divine value, unique value, cosmic value. Okay? That's why Jesus is a person that fulfills the purpose of creation. Now, let's go to next slide. Sabi rito sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Pinakikita nito, tao si Kristo. Siya ang mamamagitan sa atin at sa Diyos. Sa taong makasalanan ay kailangang mamagitan ng isang taong who has divine value, banal, who has the unique value and cosmic value, who is God's child. Siya ang mamamagitan sa atin. Parang magiging padrino natin. Magiging modelo natin. Kaya nga sinabi ni Kristo na you must be perfect. At the same time, you must carry your own cross upang sa ganun maging katulad natin si Kristo. We must become like Christ. Yun ang sabi ni Kristo sa Biblia, di ba? Tayo ay dapat maging kagaya ni Kristo. Di ba? So, in Romans 5:19, for just as though the disobedience of the one man, many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. So pinakita, sabi niya,
Sa disobedience daw o sa pagkakasala o hindi pagsunod ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Pero dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang naging mabuti. Si Kristo ang tinutumbok niya na tao. Ano ang sabi sa 1 Corinthians 15:21? For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Sa pamamagitan daw ng isang tao, ang kamatayan ay nagmula. Pero sa pagkakaroon ng resurrection ng isang tao mula sa patay, ay marami ang nagkaroon ng resurrection. Nagkaroon ng muling pagkabuhay. Tao. Yan ang sabi sa Biblia. In Acts 17:31, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Again, man that he has appointed, that God has appointed. Okay? So, this verse also talks about that. And the second one, in Luke 17:26, just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. In Luke 18:8, I tell you who will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? This Bible verses talks about the identity of Christ. That Christ is a man who fulfills the value of the creation, the purpose of the creation. Kaya makikita nyo, for the sake of JB, ngayon lang yata dumating si JB kasi baka nangangamba ako, baka hindi niya makuha tong topic natin, baka maging magulo sa isipan niya. Pinakita natin dito na ang value ng isang tao na nakapag-fulfill ng layunin ng paglalang o yung 3 blessing, be fruitful, multiply, and have dominion, merong divine value, may unique value, may cosmic value. Kagaya ni Kristo na nakapag-fulfill ng 3 blessing has also divine value, unique value, and cosmic value. So, ibig sabihin, si Kristo is a person, is a man who fulfills the purpose of the creation. That's why he possessed the 3 value, divine, unique, and cosmic. Kaya kung si Adam ay nakapag-fulfill ng layunin ng tao, ng paglalang ng Diyos sa tao, Adam will have the divine, unique, and cosmic value. At hindi na kailangan ipadala si Kristo sapagkat sa pamamagitan ni Adan, tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaya lang pinadala si Kristo to fulfill the value or the purpose of the creation kasi nagkasala si Adan. Hindi niya na-fulfill yung blessing na binigay ng Diyos sa tao. That is to become fruitful, multiply, and have dominion. Kaya, sabi sa Biblia, di ba? Jesus stands as the second Adam. Yung kamalian ni Adam, yung hindi pagtupad ni Adan sa 3 blessing. Ang taong si Kristo ang magtutupad nito. Kaya nasabi natin kanina, hindi ba naging katanungan sa inyo bilang Kristiyano, bakit bugtong na anak si Kristo? Why? The only begotten Son si Kristo. Samantalang ang tao ay ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos para maging anak niya. Para maging anak niya. Ang problema, walang nakasunod doon. Lahat ng tao nung si Adan at si Eva ay magkasala at ibinigay nila ang kanilang buhay kay Satanas. Ang tao ay nagmula sa dugo ni Satanas. At sinasabi sa Biblia yan, na we are brood of vipers, lahi tayo ng ulupong. Kaya, mula noon hanggang ngayon, walang nakarating sa posisyon bilang anak ng Diyos. That's why Jesus become the only begotten Son. Siya ang kauna-unahang tao na naging anak ng Diyos sapagkat siya ang kauna-unahang nakapag-fulfill ng 3 blessing. He attained perfection
fruitful, multiply, and have dominion over the creation. So this is Christ. Kaya ito yung sinasabi rito. Sinasabi sa mga pahina na to, sa mga Bible verse na to, it talks about Jesus as a man who fulfills the value of life. Jesus as a man who fulfills the purpose of life. And in the eyes of God, Jesus is the Son of God. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, hindi ba heretic para sa Diyos na magpadala ng isang modelo? Si Kristo ay modelo ng tao. Christ said na we must become like Christ. Yeah, that we must become perfect as Heavenly Father is perfect. Jesus is like that. He is the model. Kaya kung si Kristo ay hindi tao, paano siya magiging modelo? Kaya sinasabi ng ibang matitigas ang ulo ng mga Kristiyano, si Kristo yan eh, kaya naging perfecto yan, Diyos yan eh. Hindi tayo magiging perfecto kailanman kasi hindi naman tayo Diyos. Kaya hindi ba heretic si God? Nagpadala ng isang modelo na kailanman ay hindi magiging kawangis natin o magiging modelo ng tao. That's why Jesus is a man. Modelo tao na kagaya natin, na naging modelo natin para magkaroon tayo ng daan upang ma-fulfill natin ang layunin ng buhay sapagkat sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nawala yung daan na yun upang tayo ay makapag-fulfill ng layunin sa buhay. Kaya kailangan ang Messiah na magprepara ng daan, maging modelo sa tao. That's why, according to the divine principle, Jesus is a human being that fulfills the purpose of life and becomes God's only begotten Son. Okay? I hope na you understand it. No? Sabi rito, makikita natin, okay? Katanungan dito, is Jesus God? Ano? Kasi maraming Kristiyano believe that Jesus is the Creator. No? Sabi rito sa John 14:9 and 10, Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work." So, ang ibig sabihin ni Kristo na the Father, I am in the Father and the Father is in me. Ibig sabihin, God, Jesus is the dwelling place of God. Di ba yun yung sinabi sa atin? Ano ba ibig sabihin ng first blessing o yung unang layunin ng tao, be fruitful, yung mag-mature? Upon maturity, you will become the temple of God. You will become the dwelling place of God. Di ba ganun din sa atin? Anak ka na yung ama. Di ba? Kung nagkakaisa kayo ng layunin sa buhay, kung anong mga tinuro na yung ama sa'yo, yun ay nasa sa'yo. Kaya ibig sabihin, kung ginagawa mo yung layunin na sinabi sa iyo ng iyong ama, it's like your Father is in you. Di ba? That is what Jesus referring to this Bible verse. The second is in John 1:10. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. You see, He was in the world, and the world was made through Him. Ito isang nagiging palaisipan o agam-agam sa isipan ng mga ordinaryong Kristiyano. Ang akala nila, He was in the world, and the world made through Him. Akala nila, siya nga ay creator. Ano? Na sa pamamagitan niya ginawa ang mundo. Ay, kung lalawakan natin ang ating pag-iisip, and through the world was made through Him, ibig sabihin, siya ay modelo, yung tao ato o ine na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay is the image of everyone. Ibig sabihin, sa kanya nagmumodelo, sa kanya nakaplano, yung design ng isang tao na nakapag-fulfill ng layunin ng buhay is a design for everyone. Kaya tayo na mga tao ay sinabi ni Kristo na dapat ay maging kawangis tayo ni Kristo. He doesn't talk about appearance. Hindi siya nagto-talk about appearance. He talks about heart and spirit.
Kaya itong agam-agam na to, actually, napakaliwanag dito pag malalaman mo yung kahalagahan ng isang tao na nakapag-fulfill ng purpose of life at yung identity ni Kristo. Hindi ibig sabihin nito na creator si Kristo, kung hindi. Dahil nakapag-fulfill si Kristo ng purpose of life, He become the model. Siya yung naging design. Sa Kanya huhubugin lahat ang wangis ng tao. From the beginning, that is in the mind of God. Yung isang tao na nag-fulfill ng layunin ng buhay is actually nakadesign yan sa lahat ng tao. Even on the very beginning, that is what the design of God for everyone. Okay? In John 8:58, sabi rito, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ito pa isa nakapagpapa sa isipan ng mga Kristiyano. Now, ibig sabihin, nauna pa pala siya sa panganak kay Abraham, samantalang kapapanganak pa lang niya at that time. Kaya yun ang kinwestiyon ng mga Iskribo at Pariseo at that time. Blasphemer ka. Sinasabi mo na una kang pinanganak kaysa sa Abraham, sa tatay Abraham namin. Blasphemer ka. Hindi nila naunawa na ibig sabihin ni Kristo yun. Actually, not even before Abraham, even before Adam, he was born first. Ibig sabihin, in the mind of God, the design of a true human being is already there. Kaya yung design ni Kristo as a true human being is more than in the time of Abraham. Actually, more than at the time of Adam. Hindi ibig sabihin na siya pinanganak physically mula noon. No. The design of a true human being is actually in the minds of God even from the very beginning. That's why Jesus said, before Abraham was born, I am. Sapagkat ang mga tao nung araw, yung kanilang pagrespeto ay na kay Abraham. Samantalang sa kanya ay wala. Kaya ibig sabihin nun, ang ibig sabihin ni Kristo, siya yung true human being. Siya yung tunay na anak ng Diyos na dapat mas binibigyan ng respeto at pagmamahal kesa kay Abraham. Okay? Sabi rito sa Romans 8:34, who then is one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So maliwanag dito na Jesus is not the God, the Creator. He is on the right side of God because Jesus fulfilled the purpose of the creation, fulfilled His purpose. He became the Son of God, the firstborn of God. Firstborn. Sa Kanya magmumula dapat ang lahat ng tao. He is the second Adam, tandaan nyo. Dahil nagkasala si Adam na una, he is the second Adam who fulfilled the purpose of the creation. At siya mag-intercede para sa atin, magiging mediator. Diba sabi ko sa inyo kanina, ang Diyos at ang Kristo who is the true Adam, or the true man. Siya yung magiging modelo natin na tayong mga kasalanan ay pag ginaya natin si Kristo at pinalo natin siya, we will be on the same foot of Christ and we become children of God. Yun. In John 17:1, after Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. So He's praying for God, to God, na please glorify your Son. He's not God the Creator. He's the Son of God. There is no doubt. He's the Son of God. But He's not the Son of God in spirit. He is a true man who fulfills the purpose of the creation and become the Son of God. Walang kinreate ang Diyos na another spirit na para maging anak niya. No. The Son of God is we, human beings. Okay? And in Matthew 4:1, sabi rito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ito pa ang isang, intindihin nyo. If Jesus is God the Creator,
Do you think Satan can tempt God, the Creator? Never. Never. Very heretic ato na magtingin o mag-isip that God, the Creator, can be tempted by Satan. That will never happen. Jesus as a true human being, Satan tried again, ginawa uli ni Satanas ang kanyang magagawa upang hatakin si Kristo bilang true human being, bilang the one who fulfilled the purpose of the creation, na maibabang muli, na kagaya ni Adan. Yan ang ginawa ni Satanas. He tried his last three attempts for Christ to go down dun sa kanyang position bilang God's children, na magkasalang muli, na magkasala sa kagaya ni Adan. That's why Jesus is not the God, the Creator. And then later, mamaya baka sabihin nyo, ay, minamaliit ko si Kristo. Yon ang pag-aaral natin later. Itong susunod na to. Okay? So, pinakikita lang natin dito na Jesus is not God, the Creator. He's a Son of God. A true human being. But fulfill the purpose of life of the creation. Okay? Siya ang kauna-unahan. Siya ang bugtong na anak na kauna-unahan nakapag-fulfill ng purpose ng layunin ng buhay. In Matthew 27:46, sabi rito, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, which means, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? He talked to God about that. So God and Jesus are separate being. God as God the Creator, Jesus as the Son of Man, the true human being who fulfills the purpose of the creation. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Baka sabihin nyo, ay, minamaliit ng divine principle si Jesus Christ. So tingnan natin, ano ba ang kaibahan ni Kristo at sa mga taong makasalanan? Let's compare this para makita nyo na the divine principle never, na look down on the value of Christ. No. Kaya lang, ang gusto ipakita dito ng divine principle, yung identity ni Kristo. Okay? Sabi dito, is Jesus equal to the fallen man? Parehas ba ng value? Tingnan natin. Sabi rito ng divine principle, no. Jesus is much greater value than fallen man. Bakit? Di ba sabi natin, Jesus fulfills the purpose of the creation. Di ba? Ano ba yung nakapag-purpose, pag na-fulfill ang purpose of the creation, what is the value of a person who fulfills the purpose of the creation? One, divine value, because God is divine. As the Son of God, He has also divine value. 2, unique value. No? He has the unique value that God designed for every man. 3, cosmic value. Na His life is actually more than the things of the creation. Yung value ng isang tao na nakapag-fulfill ng purpose of the creation is more than sa value ng creation. Kaya ano sabi sa Biblia? For what it will profit a man, even he gains the whole world, but loses his life. Or what will be to exchange for his spirit, o ano daw ang ma-exchange natin na in exchange to our spirit? Wala, sapagkat our spirit is valuable than everything in the eyes of God. Sapagkat ang lahat ng nilalang ay ginawa lang para sa tao, sa pangangailangan ng tao. Kaya kung kayo ay may anak, lahat ng ari-arian nyo, kung ang anak nyo ang mamamatay, baliwala ang inyong ari-arian. Sapagkat in the heart of the parents, ang sasabihin ng parents, lahat ng aking pinundar at pinaghirapan ay para sa anak ko. At kung ang anak mo ang mawala, ang lahat ng ipinundar mong ari-arian, baliwala sa isang magulang. That is the heart of God. Jesus, who fulfilled the purpose of creation, has a divine value, has a unique value and a cosmic value. Kaya napakataas yan kumpara sa fallen man.
Ang fallen man ay ano, sabi rito, hindi nakapag-fulfill ng purpose of the creation. Tayong makasalanan, hindi tayo nakapag-fulfill ng layunin ng buhay. Ibig sabihin, wala tayong divine value. Hindi tayo anak ng Diyos. Wala tayong unique value sapagkat hindi tayo anak ng Diyos. At ang ating buhay ay walang halaga in the eyes of God. Ano? We are Satan's children. In the eyes of God, di ba? Sabi sa Biblia, we are dead in the eyes of God. Di ba? So that is ang halaga ng isang fallen man kay Jesus kumpara, no? They are the same human being, but in the value, it talks about value in the eyes of God, napakalayo ng diferensya. Pangalawa, sabi rito, Jesus is the Son of God. Upon fulfilling the three blessing, He become the Son of God. At ang fallen man, ano? Children of Satan. Ang layo ng diferensya. Third, di ba ano sabi sa three blessing? And the third blessing, Lord of the creation, na binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos upang maging Panginoon ng lahat ng creation. Lord of the, tayo ang mangangalaga at magpapalago sa lahat ng creation. Yan ang binigay sa atin na posisyon. How about fallen man? Di ba? Nung magkasala ang tao, mas bumaba pa tayo sa posisyon ng lahat ng mga creation. Kaya nga ang value natin naging zero in the eyes of God. Naging patay tayo. After the fall of man, tayo ay mas mababa pa sa value ng lahat ng creation, but supposed to be. Anong sabi sa Biblia, di ba? Ang espiritu ng tao na nakapag-fulfill ng layunin sa buhay has a cosmic value. Mas mahalaga ang ating buhay kaysa sa lahat ng nilalang. Yan ang kabaligtaran naman sa fallen man. Dahil nang magkasala ang tayo, bumaba pa tayo sa halaga ng mga creation. Kaya ano ang naging resulta niyan? Di ba? Sa Catholic faith, we worship angel. Yan hindi ko sinabing masama yan. Ha? Kaya lang yan naging resulta ng pagkakasala. Sapagkat supposed to be, according to the Bible, angels were what? Ministering spirit. Servants of God. So kung ang tao ay nakapag-fulfill ng kanyang layunin sa buhay at naging true human being, naging son of God o children of God, the angels will become our servants too. Magiging servants din natin yan because they are servants of our parents. Yan ang layunin ng anghel. Ang anghel ay binigay sa tao upang pangalagaan tayo. Binigay sa tao upang tayo turuan. Binigay sa tao upang tayo bigyan ng mga basbas o blessing. Pero ano nangyari? Dahil sa pagkakasala ng tao, we put ourselves lower than the angels. Hindi ko sinabing mali, yan ay resulta ng pagkakasala ng tao. Kaya pinakikita doon na ang taong mas bumababa pa than the things of the creation, than the angels itself. Okay? And the fourth one, Jesus upon having fruitfulness, nung ma-fulfill niya yung first blessing that is to become fruitful, he become a perfected human being. That's why sinabi niya sa Biblia, tayong makasalanan, you must be perfect because your heavenly Father is so perfect. Ibig sabihin, ang tao ay fallen man, hindi tayo perfecto. Diba? Kaya ito makikita nyo. The divine principle never under dog Jesus Christ dahil sinabi niyang human being si Kristo. Dahil sinabi niya si Kristo is a man. And makikita niyo naman yun sa mga Bible verse na pinakita ko sa inyo. There are many several times na Jesus as a man. Doon sa mga sinasabi din na Son of God, yes, we don't deny Jesus is the Son of God. He is the Son of God, the only Son of God. As of now. Dahil wala pang fulfill ng layunin ng buhay ng tao. So, ang layunin ng divine principle is not to degrade Jesus Christ, to show that Jesus is a human being. At para ang tao ay ilapit
sa Diyos at sa kay Kristo, dapat malaman natin si Jesus is human being, na lahat ng ginawa ni Kristo ay kayang gawin ng tao. Sapagkat kung hindi natin alam ito, kagaya ng agam-agam ng ibang mga Kristiyano, sinasabi nila, naku, hindi naman natin kaya maging perfecto eh. E di ibig sabihin ba, sira ulo si Kristo dahil sinabi niya, you must be perfect. Eh hindi pala natin kaya. No. Kaya natin sapagkat kinaya ni Kristo na kagaya nating tao, kaya natin. Kaya siya naging modelo eh. A God cannot become a model for a man. Right? Tingin nyo. Ang isang Diyos ba ay pwedeng maging modelo sa isang tao na malabo? Parang ganito yan. Kung ikaw ay nanlililo, pwede mo bang gawing modelo ang isang kutsara para gumawa ng isang tinidor? Hindi pwede. O gagawin mo ba ang isang gitara na ang iyong modelo ay isang piano? Hindi pwede yun. That's why Jesus Christ said that you must be perfect and take up your cross and follow me. Meaning, kagaya niya tayo na tao na kaya lang kailangan natin na magsumika para ma-fulfill natin at i-follow natin kung ano yung dinaanan niya upang tayo ay maging kagaya niya. Sabi niya sa Biblia, you must be like Christ. Yan ang sinabi ni Kristo sa atin. Paano tayo magiging like Christ kung siya isang Diyos? No, never. That is the logic of that. At muli ay sasabihin ko sa inyo, kailanman ay hindi dinigrade ng divine principle ang katatayuan ni Kristo bilang Messiah. No? Actually, napakalayo ng diferensya ni Kristo sa atin bilang fallen man. Wala tayong connection sa Diyos sapagkat tayo fallen man. Si Kristo bilang nakatupad sa layunin ng tao ay naging anak ng Diyos. Kaya Jesus Christ can be connected to God as parent and child. Kaya nga siya ang magiging padrino natin para tayo ay mapalapit sa Diyos. Yan ang katotohanan. Yan ang gustong ibigay ng divine principle sa atin. Hindi para maliitin si Kristo. Sana ay maunawaan. Only the divine principle wants us to understand the reality so that upon knowing the reality, we could stand on our responsibility. Sapagkat sabi ng Biblia, kung hindi nyo alam ang katotohanan, kailanman ay hindi kayo maliligtas. Kaya nga, the truth will set you free. By knowing the truth, you will be set free. Sapagkat gagawin mo yon. Eh kung hindi natin alam si Kristo na tao at ang akala natin siya Diyos, eh mananatili sa ating isipan na hindi natin kaya yung ginawa ni Kristo sapagkat siya ay Diyos. Tayo ay tao lamang. That is the Bible. That is what the Bible telling us. Ang problema, matigas ang ulo ng tao na ang tao ay ang ating pananaw sa Diyos at kay Kristo ay superficial. Tinitingnan natin sila bilang isang parang cartoons, isang anime, na parang nawawala na yung pagiging makatotohanan nila. Ang sabi ng divine principle, God is very real. God is a very real God who is our very real parents. And Jesus as our Messiah, as the Son of God. They are both real. Okay? Number 5. Jesus had no sin without sin. Because he fulfilled the purpose of the creation. He never followed Satan. Hindi siya nag-follow kay Satan. Samantalang ang fallen man is very sinful. Kagaya nga ni sinabi ko sa inyo sa panimula, di ba ang tao, sa isang araw ng ating buhay, tingnan nyo ilang oras sa 24 oras sa isang araw na tayo ay gumagawa ng mga bagay para ma-invite natin si Satan sa ating buhay. At tingnan naman natin yung oras na inilalaan natin sa Diyos upang sa gayon ay ma-invite natin si God sa ating buhay.
Napakalayo ng diferensya. Imagine mo, para tayo mag-connect kay God, magbibigay ka pa schedule. Oy, sa Friday, meron tayong pag-aaral ng Diyos. Pagdating pa ng Friday, ay may ginagawa ako. Hindi ako pwede. Pagdating ng Friday na yun, ay meron akong mahalagang gawain. Hindi ako pwede. Pero sa paggawa ng mga bagay para ma-invite natin si Satan, nako, wala nang schedule. Automatic yan. Nagagawa natin every day in our lives. Di ba? Nakakalungkot. Sabi rito, in Jesus and the fallen man, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. So, ito ang kaibahan sa kay Kristo at sa fallen man. We are under Christ. We are under the true human being, Jesus. Sabi rito, 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. So, magiging body tayo ni Kristo kung tayo ay sumusunod kay Kristo. So makikita natin na mas ang kahalagahan ni Kristo kaysa sa fallen man. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. Apart from me, kung kayo ay malayo sa akin, wala kayong magagawa. Yan ang kaibahan natin kay Kristo at sa fallen man. In Romans 11:17, if some of the branches have been broken off and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap from the olive root. Ibig sabihin, kung tayo ay i-engraft natin ang sarili natin sa olive tree, true olive tree who is Christ, at doon tayo makakakuha ng nourishment, we will retain life mula sa ating kamatayan. We will have life through the nourishment that we receive from Christ. Sabi rito sa 1 John 3:2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sapagkat siya ang modelo natin. Ito, 1 Corinthians 15:23. But each in turn, Christ, the first fruits. Then, when He comes, those who belong to Him will become the next fruits. Siya yung first fruits. Ibig sabihin, siya yung firstborn. Dahil sa ang mga tao nung araw hanggang ngayon nagkasala, walang firstborn. Si Adam, supposed to be, he is the firstborn. Kaya lang hindi niya natupad yung layo niya ng buhay. Kaya hindi siya naging firstborn. Kaya Jesus as the firstborn, as the first fruits of God's providence. Sa pamamagitan niya, pag ingraft natin sa Kanya, tayo ay also will become fruits of the first fruits. No? Okay. So actually, mahaba masyado na, 10:60 na, 10:50 na. I will cut this. Later natin ituloy, the next Friday, we'll talk about this. Or kaya pa ba nyo, tapusin natin, or ay tuloy na lang natin? What do you think? Kaya pa ba nyo? Medyo baka masyadong mabigat na sa inyo, no? So, pero alam nyo, kung itutuloy natin itong Revert and Trinity, dito ninyo makikita ano ba yung sinasabi sa Biblia about born again, no? And ano ba yung original Trinity? Di ba? Meron tayong spiritual Trinity, God, Jesus, and the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin nun? Actually, before that, we have original Trinity na hindi alam ng tao. So, pakikita rito nung tinanong ni Nicodemus as one of the priest at the time of Cristo, nagtanong siya kay Kristo na, Jesus, how can be a man enter into the kingdom of heaven? Ang sabi ni Kristo, verily I tell you. Sabi niya gano'n. Sabi niya is, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So ito yung sasagutin natin dito sa topic na to, na Revert and Trinity. But I think masyadong mahaba na at alam kong marami na kayong gagawin sa inyong sa inyo, lalo na may mga bata. So tapusin natin to.
i-stop na natin, and then next Saturday night, we will resume this topic. Okay? But I hope sana naunawaan nyo yung ibig nating ipaliwanag sa inyo, sapagkat alam ko very crucial sa isipan ninyo to, especially as a Christian. Akala natin pag sinabi natin si Kristo ay tao, akala natin pag sinabi natin si Kristo ay hindi creator, ang papasok agad sa isipan natin, blasphemer ka. Kagaya nung nangyari kay Kristo noon, di ba? Sinabi ni Kristo, at that time, I and my Father is one. If you see me, you see the Father. Anong sabi ng mga Escriba at Pariseo at that time? Blasphemer si Kristo. Pero hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ni Kristo. Okay? So, please understand this. The divine principle do not degrade the value of Christ. Naku, napakataas ato ng respeto at walang nabawas. Hindi kabawasan yung sinabi natin na Jesus, a true human being, a perfect man who fulfills the purpose of the creation. All the value in the universe nasa kay Kristo. Sapagkat iyan ang itinalaga ng Diyos sa ating lahat dapat na tayo ay mayroong value of the cosmos. Sa bawat isa sa atin, meron tayong uniqueness na sapat para paligayahin natin ng Diyos. Kagaya ninyo sa ating pamilya, kung may 5 anak ka, ang bawat isa sa anak mo ay may sapat na uniqueness para makapagpaligaya sa kanyang magulang. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Kaya lang dahil nagkasala ang tao, nawala ang uniqueness, unique value, ang cosmic value natin, ang divine value natin, sapagkat hindi nga tayo naging anak ng Diyos. Kaya never, ito ang sasabihin ko sa inyo, never the divine principle of our true parents degraded Jesus' value. Never. We just want to tell you the truth so that by knowing the truth, you will be free. Sapagkat pag nalaman mo ang katotohanan, gagawin mo na to. Hindi kagaya nung ang pag-iisip natin si Kristo ay Diyos. Paano namin kakayanin ang ginawa ni Kristo ay Diyos yan? Tao lang kami. Diba? So hindi natin gagawin. Pero kung malalaman natin, Jesus is a model ng tao, na bilang tao. Ibig sabihin, kakayanan tayo, kaya natin. At gagawin natin dapat. Kaya sabi ko sa inyo kanina, di ba? As a logic, na ang isang bagay, kung ikaw ay manlililo o isang painter, hindi ka gagawa ng isang design na kaiba dun sa iyong magiging creation. For example, gagawa ka ng gitara, hindi mo kukuhanin ng piano para maging modelo mo. Kailangan gumawa ka ng isang design that is the model ng yung gitara mo mismo. Ganon si God. God brought Christ as a human being, as the model of man, as a man who becomes the model of man, to perfection, to fulfill the 3 blessing or the purpose of man. Okay? So thank you so much for your listening, and please open up your camera. Sharing tayo, or not sharing, just give your reflection, or kung meron kayong want to say something na mali ako sa sinabi ko, or may question kayo, or may gusto kayong idagdag, please do so. JB, nakaabot ka ba kalahati o simula pa na naabot mo na? Hindi ko po alam, Tito, pero marami naman po akong natutunan. Pero nakuha mo ito yung essence ng kasi very crucial itong point na to, because as a Christian, malayo ang ating pananaw pagdating kay Kristo. We took Christ as God the Creator, or as Spirit God that created as a Son. No. Hindi yun ang true identity of Christ. Okay? So please open up your camera, Giselle, I-beam, June, Bea. Lang, mga dalawang sharing lang. And then, na tayo? Ano yung nakuha ninyo? Okay, siyempre, bago si JV,
bago kasi si JB sa atin natin, gusto ko si JB ang mag-share, ano yung natutunan mo Wala ngayon. pang context masyado Hindi, ngayon dito. lang, yung yun Kasi lang na next ano natin ngayong gabi. Anong tingin mo? Do you think, ano ba, may sense ba yung ating pinag-aralan ngayon base dun sa ating ah ah, regarding our topic na identity of Christ, ano yung true identity of Christ? So ano tingin mo ba? Heretic ba yung ating pinag-aralan or ano ba? Ano ba ang dating? Ano ang dating sa'yo? O nakuha mo Actually, ba yung dito, essence mo? Yung essence pala. yes, dito, it makes perfect sense kasi, to be honest nga din, iba yun sa tinuro sa amin. Di ba, no? Oh. Ano pa kami, Sa Catholic atin, school actually pa sa kami. atin. Yeah, opo. So, before, parang nilalagay natin si Jesus as parang di natin kayang Abutin. ma-achieve. Oo, kasi Yes. parang, yun nga, Jesus is a God, sabi, di ba? Parang, Yes. pero ngayon, at least kahit paano, dun sa diniscuss nyo po, it made me realize na yun nga, everything na nagawa ni Jesus is nasa human form siya. So, it made me believe na kahit paano, at Ayun. achievable siya, Yes. attainable siya. Hindi siya Hindi yung kahit parang, paano, talagang yes. achievable. Yun yung pinaka na, yung realization ko po ngayon is yun. Hindi ko naman sinasabing madaling-madali, pero mas Yes, na-feel ko at na least may nakuha kaya ka. Oh. Ako rin rather naman. than Ako rin, I never expect na hindi. tanggapin nyo kaagad-agad. Siyempre, ang gusto lang is just for you to see, and then kung tingin niyo is right, ano. So, kasi ang purpose ato ng divine principle is to give you the right perspective para magawa natin talaga yung tama. Kasi the truth will set you free. The Bible said that, di ba? The truth will set us free. So by knowing the truth, makikita natin na kung ganito pala ang dapat nating gawin. Kung ang nananahan sa ating isipan yung gano'n, ako si Kristo Diyos yan eh. Hindi ko kaya yan. Kaya yung nagawa yan kasi Diyos siya. Di ba? Paano gagawa ng modelo ang Diyos? Bilang magulang natin, paano siya gagawa ng modelo, magpapadala ng modelo, na hindi naman pala nating kakayaning gawin. Di ba? Heretic yun. And parents will never do that. God as our parents. Okay? So thank you at least I never expected na you get na you accept it ora-ora na. So I just want to show the divine principle want to show people about the truth Okay. So Giselle, anong nakuha mo? Ikaw na umpisahan mo. Anong nakuha mo? Dito same, ganun din. Actually, ako din po meron akong ano ko naman yun na human-like talaga si Jesus. Kasi po parang 'di ba may story siya yung from the beginning na pinanganak siya, like us, pinanganak siya na baby siya, tapos lumaki siya. Talagang siya para sa akin, human talaga siya. Tapos Very good. At least maganda pala ang pananaw mo doon. Opo, kasi yung kahit po naman sa mga Bible stories, nakita ko po yung naging bata siya, tapos parang naglalaro siya yung sa mga carpenter po yung daddy niya, naglalaro siya ng mga kahoy-kahoy. So parang siya po yung closest to being human. Actually, hindi siya Tapos, closest to being human. Talagang he's human siya human talaga. pala, Oo. human. Kaya nga Yun, sinasabi tapos- sa Biblia, second Adam siya. Ibig sabihin, dahil nagkasala si Adan, so kailangan ng Diyos ng panibagong Adan para maibalik ang tao sa original na posisyon natin bilang anak ng Diyos. Yun ang layunin yun. Second Adam. And then, yung second coming of Christ talks about the third Adam. Actually, yun. Si Adam ang gustong i-restore para ang lahat ng tao ay ma-restore through Adam. Ganun yun. Okay, ano pa? Ano pa? Naalala ko lang dito yung may movie ako napanood, yung The Shack. Parang sabi nung lalaki, bakit daw yung pakiramdam niya, kasi may tatlong may short lang tito nung movie, yung ganda kasi, may tatlong persona dun may pinuntahan siya, si God, si Jesus, tsaka yung spirit. Tapos kausap niya si Jesus, sabi niya, bakit ang dali, parang pag ikaw yung kausap ko, parang ang dali-dali kitang kausap. Tapos sabi niya, because I'm also human like you. Sabi niya gano'n. Sugay siya. Ayun, maganda po yung movie na yun eh. Parang talagang, madami na din po akong mga nakitang mga movies na parang ine-emphasize nila na very approachable ni Christ because he's human din. Parang pwede talaga siyang gayahin. Yun ang logic Yun ang logic kasi bakit ka bibigyan ng modelo na kailanman hindi mo kayang gawin? Bakit? Modelo ba yun? Diba? Opo, yun tito. Kaya lang minsan nga po kasi sa kinalakihan, iba yung makikita pa yan.
Kasi, Yung parang pedestal po kasi perfect siya, yes, ganyan, yes. ganyan. Medyo mahirap pong Di ba yung iba-iba sabi ni po kasi Krishna, yung sa you must be exposure. perfect, di ba? Akala natin, actually, Opo. mali kasi ang pananaw ng tao. Ano ba yung meaning ng perfection? Ibig sabihin ba yun, superhuman being ka? Actually, yun ang next na itatopic natin. What is the meaning of perfection in the eyes of God? Ano? Yun yun. Okay, so isa na lang. Si ano gusto kong marinig? Si Bea. Bea, Ito ine. wala internet. Bea, please open your camera. Gusto kong marinig yung ano ni Bea. Ine. Sige, ine. Yeah. Anong gusto mong sabihin? Naririnig po ba ako? Oo, narinig ka namin. Narinig, okay. Siguro po yung natutunan ko po, kasi na-mention niyo po na parang hindi naman po gagawin si Jesus kung hindi po natin ma-attain yung parang image niya, ganun, yung parang mga na-accomplish niya. So, Yeah. parang naisip ko lang po na posible naman po talaga yun, na gumagawa lang po talaga ng mga excuses kadalasan yung mga tao, kaya hindi po na achieve yun. Lagi po nating sinasabi na syempre si Jesus yan, hindi natin siya parang magiging katulad kasi parang ang perfecto niya na. Pero ang katotohanan lang po talaga hindi po natin tinatry ganun. Yun Yes. po. That's true. Tama, ine. At saka siyempre, ang una doon, dapat malaman mo, yung katotohanan na si Kristo ay modelo na tao. No? Sa pamamagitan nun, magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Aba, tao yan, kaya natin. No? Because we are the same. Same tayo. Ang kaibahan lang, tayo ay nagkasala. Christ achieve or fulfill yung layunin ng buhay, and then he become the Son of God, the first Son of God. Okay? So tama yun, Bea. Very good. That's true. At maraming tao na ginagawa yung excuse. Sabi mo nga, ginagawa excuse. Si Kristo ay Diyos eh. Kaya hindi natin kaya. Kaya tayo tao lamang, marupok. But actually, that's an excuse. And not knowing the real Jesus. Kaya ganun nila nasasabi. Okay, thank you so much. Hindi ko kayo matatanong lahat kasi masyadong magtagal tayo. Nakasang oras kalahati tayo. Ang ating goal is only 1 hour. So, hindi ko kayo matawag lahat. So please join me in prayer. Okay? Bow your heads and join me in prayer. Magandang gabi po, mahal naming Ama. Muli po sa gabing ito ay lubos kami nagpapasalamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng buhay sa pamamagitan ng inyong salita. Alam niyo po ang inyong salita ang nagiging lakas at aming patnubay sa araw-araw na aming buhay. Sapagkat sa bawat araw po ng aming buhay ay marami kaming naranasang mga unos at mga problema na pumapatay o hina ng aming espiritu. Kaya po kailangan namin ang inyong pagmamahal, ang inyong salita, lalong-lalo na upang bigyan kami ng tamang kaalaman tungkol po sa buhay na dapat naming tahakin sa aming buhay. Heavenly Parents, thank you so much for everything. And please, Father, guide and protect each family that are now in our study group. And we ask, Father, for the good spirit ancestor of us to guide each and every one of us. Alam po namin na sa pamamagitan po ng tamang pag-aaral ay makikita po namin ang tunay na kaligtasan at ang tunay na buhay na nais niyo pong ipagawa sa amin. At alam din po namin na ang buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. Na ang tunay na buhay na aming tatahakin ay ang tunay na buhay pagkatapos ng buhay namin dito sa lupa. Sapagkat ito po ang sinasaad sa inyong salita sa banal na aklat na ang buhay namin dito sa lupa ay paghahanda lamang. At parang isang kisap na mata lamang ay pwedeng mawala at kami po ay magigising sa tunay na buhay namin sa kabila. Ito po ay sana'y manatiling sa aming puso at sa aming isipan na ito po ay aming matupad bago po kami lumisan sa mundong ito. At muli po hiningi namin sa inyo ang inyong basbas sa mga susunod na araw na aming buhay at sa pagbibigay po ninyo ng daan muli upang kami magkatipon bilang isang pamilya na nag-aaral na inyong salita. Ito po ay aking dinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesucristo at ang aming tunay na mga magulang. Amen. Amen. Okay.
Okay, thank you so much everyone. Ito, JB, maraming salamat. Bye-bye po. Okay, again, if you have Bye. time, next time, maraming salamat. God bless everyone. Thank you po. Everyone, Bye-bye. bye-bye. Okay, Bye-bye. thank you so much Ingat po kayo. everyone. God bless.